forgive me sir, but as I've stated earlier, ang ating panuntunan ng ating leadership ngayon ay transparency. So I will allow for the third round si Congressman Eli San Fernando. At least yan naman po kasi yung kanyang party list. With our existing rules, the chair will allow that, but still dependent on the existing rules that 5 minutes na lang po tayo, boss. Kanina po medyo lumagpas po tayo, but it's okay. And for the last and final round, again, the chair recognizes Congressman Eli San Fernando. You're recognized, sir. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Ito naman po ang susunod ko na mga tanong sa Dichangkin versus Lazada, GR number 246892. Meron na pong Supreme Court ruling kung saan kinikilala ng Korte Suprema ang employee-employee relationship between sa mga independent gig workers gaya ng sa Lazada, Flash Express, Lalamove, JNT, Angkas, etc. So, ibig sabihin dapat regular sila ng mga manggagawa. And yet, ang turing pa rin sa kanila hanggang ngayon ay mga independent contractors. Ibig sabihin, mga contractual, hindi covered ng mga benepisyo gaya ng natatanggap na isang regular na manggagawa. Ano ho ang ginagawa ng Department of Labor and Employment patungkol dito, given na meron ng Supreme Court decision patungkol sa kaso na to? Sir Chairperson, pwede po bang kilalanin si Yusek Bitonio para tugunan yung katanungan? Yusek Benedicto Bitonio, you're recognized. Thank you, Your Honor. Thank you for the question. We are guided by the decision of the Supreme Court in the case of Dichangkin. We recognize that that particular case applies to the particular facts that are proven in that case. And therefore, if there are similar cases where the principles there can be applied, particularly the declaration that the employees involved in that case are regular employees, then we will apply it in our labor dispute resolution agencies, Your Honor. Hindi po ba SC decisions form part of the law of the land? SC decision na nga eh. SC na ang nag-uutos na dapat gawing regular ang mga manggagawa sa mga platforms such as Lazada, JNT, Flash Express, Lalamove. Pero hanggang ngayon, ang turing pa rin sa kanila ay mga independent contractors. Yun po kasing question ng employer-employee relationship at whether an employee is a regular employee or a fixed period employee. Yun po ay question of fact pa rin po. At titignan pa rin on a case-to-case basis kung ano ang status talaga po ng employment relationship in a particular case. Guided tayo ng mga principles na binanggit doon sa Dichangkin case, but it does not mean that we should apply these principles without looking at the particular circumstances of its case, Your Honor. Halimbawa po sa Lazada ngayon, Mr. Chair, daan-daan na mga Lazada workers ang individually nagfa-file ng kaso para lang kilalanin sila na regular na manggagawa. Even with the decision of the Supreme Court. Again, what is the DOLE doing about this? Sabi na ng Supreme Court, dumaan na yan sa fourfold test na patunayan na may employee-employee relationship sa mga manggagawa ng Lazada at sa Lazada mismo. What is the DOLE doing? Doon po sa arbitration at saka sa resolution po ng specific na kaso po, i-apply yung Dichangkin case at titignan ng kung na-file po yan sa NLRC, sa Labor Arbiter at sa Commission o na-file sa Korte, na-elevate sa Korte, titignan po yung facts of the case. Kung i-apply nga ba o hindi yung ruling ng Dichangkin case po. Sige po, nanonood po yung mga Lazada workers natin. At wala po silang nakuha na sagot sa Department of Labor and Employment ni hindi man lang tinindigan ng DOLE ang karapatan ng mga manggagawang Lazada workers tungkol sa karapatan sa pagiging regular na manggagawa. Balik po tayo dun sa case na nabanggit ni... Your Honor, with due respect, we have stated that the DOLE is aware and respects the Supreme Court decision and it will apply it in accordance with the circumstances proven in its case, Your Honor. That's the position of the Department. Salamat of po, Labor and Mr. Employment. Chair.
Gusto ko pong balikan kanina yung kaso na nabanggit ni Representative De Lima. Patungkol po ito sa Labor Advisory number 10-2025 tungkol sa suspension ng request for SEBA. Gusto ko lang po tanungin, good Mr. Secretary ng DOLE, bakit niya sinuspende agad ang request for SEBA kahit na Court of Appeals pa lang ang nagdedesisyon? Your Honor, if I may, with the permission of the Secretary, naiiba po itong kaso na itong desisyon ng Court of Appeals. Ang kinu-question po doon sa Court of Appeals ay kung tama ba yung na na-issuean ng direct certification as a sole and exclusive bargaining agent yung isang union. At kung tama yon, sinabi kasi ang antemano, ang Department of Labor and Employment nag-issue na po ng SEBA certification. Pero ang sabi ng Supreme Court, hindi tama na nag-issue kayo ng SEBA certificate ng Court of Appeals, hindi tama na nag-issue kayo ng SEBA certification. Ordinarily po ay yung kung walang restraining order ng korte sa mga desisyon ng DOLE agencies, ay itutuloy po namin yung desisyon na na dumaan po sa amin. In this case, in-honor yung inisyuan ng Department of Labor and Employment ng certification yung union. Pero iba po ito kasi ang sinasabi ng Court of Appeals, hindi lang yung mali ang pag-issue nyo ng SEBA certification. Ang sinasabi niya, yung rule na in-apply nyo authorizing SEBA certification is ultra vires. Hindi dapat in-issue ng Department of Labor and Employment in the first place yung rule na yon. Kaya po nag-iingat lang kami, kasi yun po ang punto ng decision. Wala kayong kapangyarihan na mag-issue sa rule na ito, and therefore how could we apply it further, Your Honor? Pero nabanggit na po rin kanina yan, no? Ultra vires, sabi ng Court of Appeals. Pero still, that is not final. Supreme Court decision lang po may finality. Tama po ba to, Mr. Chair? So bakit po naglabas agad ng Labor Advisory patungkol sa SEBA? Kagaya po ng sinasabi namin, ay nag-iingat lang po kasi kinu-question na mismo ng korte ang aming authority na nag-issue ng SEBA. Okay po. Sige po, in the interest of time, alam ko po. Dagdagan ko lang po para naman po siguro, gusto ko rin pong sabihin na nais po naming iwasan yung mga patuloy na sigalot may kinalaman po dun sa proseso na diniklara na po na ultra vires. Kasi babalik na naman po tayo sa mga kwento, mga istorya ng ating pong Congressman Sendanya, mga istorya ng mga kahirapan, pagdadalamhati. Dahil pupunta na naman po, magtatagisan ang employer at saka yung binigyan ng certification in the light of meron pong deklarasyon, bagamat hindi yan Supreme Court po, yung pong deklarasyon, sinasabi niya, ultra vires yung ginagawang exercise ng DOLE. Kami naman po ay laging sumusunod doon po sa mga pinalalabas na kautusan, lalo na po nanggagaling sa ating mga korte. So, marahil po, dahil naming bigyan ng diin, ang aming pong layunin, mapanatili yung katahimikan dun sa mga ugnayan ng manggagawa at namumuhunan at hindi namin lagyan pa ng gatong kasi kami po ang tagapamamagitan dun sa mga problema at nais din po raming panatilihin ang pagtitiwala ng magkabilang panig dun po sa proseso. Salamat po, Mr. Secretary. Pero again, TA decision pa lang yan, pero naglabas na kayo ng Labor Advisory. Hindi rin po ako naniniwala at ang aking mga kasama na kayo ay namamagitan dahil malinaw po na ito ay pagkiling laban po sa unionismo. Dahil mas pinahirapan nito ang pag-oorganisa at pagtatatag ng isang union sa mga pagawaan. And Mr. Chair, in the interest of time, at alam ko pong kanina pa naman po tayo dito, pwede ho ba na makakuha tayo ng commitment sa Department of Labor and Employment given na meron ng Supreme Court decision patungkol doon sa Lazada versus Dichangkin na maglabas ng Labor Advisory para mabigyan ng kalinawan yung sitwasyon ng mga manggagawa, ng gig workers natin in light of the Supreme Court decision, Mr. Chair?
ang Mr. Chairman, if I may, ang Go ahead, mabibigay po Yusek. ang mabibigay po ng na commitment ng Department of Labor and Employment at lahat ng mga agencies niya involved in labor dispute resolution ay i-apply namin yung principles na nakapaloob doon sa desisyon in accordance with the facts proven in its case. Yun po ang aming commitment, Your Honor. Mr. Chair, para po dahil kanina pa po kayo sumasenya sa mga kasama natin, I will defer all my questions po sa appropriate committee, sa Committee on Labor and Employment. At doon ko po ipagpapatuloy ang mga linya ng katanungan para po sa interes ng ating mga manggagawa. At hinihingi ko po ang pag-intindi at pangunawa ng mga kaibigan, kapatid natin sa Department of Labor and Employment na ang kinatawang ito ay patuloy po natitindig at igigiit yung boses ng mga manggagawa na sa pagkatagal-tagal na panahon ay hindi po naririnig sa mga bulwagan ng kapangyarihan gaya po ng dito sa House of Representatives at kung saan man. Kaya yun po, maraming salamat po Mr. Chair sa pagbibigay ng pagkakataon at oras. Maraming salamat din po sa Department of Labor and Employment. Maraming salamat, Congressman Eli San Fernando. Short interjection, Mr. Chair. Go Konti ahead, lang po. I'll give you, If I may po. it should be very, very short. Opo, Congress. very short po. I sympathize sir. with Kong Eli. Alam niyo po, talagang napakahirap maging isang leader manggagawa. At yan, alam naman ng Department of Labor, yan yung experience ng PAL, pass of dispute. Oh, grabe po yan. 3 Supreme Court decision dyan. By a mere letter of the Council of Management. Hindi ma-implement ng Department of Labor ang kanilang order. Because of that, nabaliktad pa yung decision. So talagang kailangan natin ng tiyaga. Alam kong hindi ikaw, tama. Hindi si Segbeni yung mga panahon na yon. Pero hindi ikaw, tama. Si Secretary babae. Secretary Baldos during that time. Pero si Sec naman malaki na itulong dito sa Philippine Airlines din at sa mga union. Well, anyways, just say experience lang yung sinasabi ko po. Siguro mas maganda, wag tayong tumigil sa pakikibaka. Pero kailangan sundin natin ang batas. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Mark. Mahalin mo